I already told you, George. Pero wala eh. Ayaw mong makinig. Bakit ba kailangan pa nilang malaman? Akala ko ba okay tayo as long as we love each other? Let's lay low for now, George. Ayoko sumama ang loob sa akin nila, Mama. It's okay, George. Feel ko nagulat din sila. Let's give them some time. Also, you should give yourself some time to think. I just wanted to try, pero alam mo yun, sobrang tagal na namin magkaibigan ni Chanel and I thought na hindi na sila magugulat sa relationship namin. You can't blame them. Alam mo naman kung gaano conservative si tita. Nakita mo ba yung tsura niya kanina? She looks so betrayed. Huh? Betrayed? Eh, wala namang mali sa ginagawa namin and wala namang kami ginagawang masama. And the only mistake that I made is nagsinungaling ako, yun lang, promise. Pero wala nang iba. At saka pinalaki niya talaga kaming sa paniniwalang kapag sumuhay ka sa Diyos, di ka na pwedeng makapunta sa langit. Eh, wala namang nakalagay sa Biblia na hindi ko siya pwedeng mahalin. You know what? I won't even care anymore. Sabihin nila kung ano gusto nilang sabihin. Sawang-sawa na kasi talaga akong magtago eh. Okay na ako, basta nandiyan siya. Dahil nandyan siya. Palagi nila tayong tinitignan na si for some kind of foreign creatures dahil lang tayo sa paniniwala nila. And in fact, we're not any different from them. Nagmamahal din tayo at nasasaktan. Grabe, no? I didn't expect Tita Mercy to be brutal like that. Like, in-expect ko naman hindi niya kayo matatanggap agad ni Chanel. Pero yung mga pinagsasabi niya kanina, sa tingin mo, anong purpose natin sa mundo? Ginawa tayo ng Diyos para mag-procreate. Wala kang mapapala sa puke. Hindi ka matatanggap sila. The irony, no? Sabi naman sa Biblia, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili at sa Panginoon. Pero bakit pag sa atin may exception? Hindi ba tayo sakop ng kapwa na sinasabi nila? Hi, ilang beses kayo sa isang araw narinig yung pangalan yung binabanggit ng mga anak. So palaging panangga pagpasaway yung mga anak eh. You know, siguro as daughters natin may intindihan yung disappointment kapag hindi sumusunod yung anak mo sa plano mo sa kanila. Pero we have to know, as parents, hindi nila dapat pinaplano yung buhay natin para sa atin. We're just there to guide us. Your daughter being gay doesn't make you a failure. Yeah, you can never fail someone by simply following your heart. Siguro para sa iba, magulo at bago yung way ng pagmamahal natin. Pero ito dati nararamdaman yung pagtanggap eh. Like, dito tayo sumasaya. And parang dito tayo nakaka-feel ng love na hindi natin na-feel sa iba. And we don't mean to hurt or disappoint anyone. Nagmahal lang naman tayo and wala naman akong sinisira. Siguro they have the urge to fix us kasi tingin nila may mali sa atin. Like, alam mo yun, yung standards ng mga tao kapag hindi ka sumusunod sa standards ng society, tingin nila may kailangang ayusin sa'yo. Siguro hindi talaga nila maintindihan kung paano tayo magmahal. Like, gusto tayo magmahal eh, hindi para punan kung ano yung mali sa atin. Or kung hindi dahil, ito yung binili natin eh. It's our choice. And hindi tayo nagmahal out of influence. Nagmahal tayo by choice. Masarap siguro magmahal ng hindi nagtatago. Yung pagmamahal na pagmamalaki ka, yung pagmamahal na malaya. Is that too much to us? Yun lang naman ang gusto nating mga bading. I hope there comes a day na hindi natin kailangan mag-please just to get the bare minimum for loving and being a human. O, paano nga nyo sa inyo mamaya? For sure, di ka na babalik dun. Bad girl ka. Bad girl talaga. Kaya napunta natin yung tagal ko nang inaaya. Hindi mo talaga sponty, no? Ang layo-layo ng Little Kid Cafe. Naniniwala ka ba dun? Na ang purpose natin sa mundo ay mag-procreate lang. No, I already found my purpose and it's loving my Teo. Seryoso nga, gusto ko lang naman malaman for yourself sa buhay. Seryoso nga. Life is God's gift of love, not just to build His kingdom, but to share with those who truly cherish. Tsaka, kung totoo man, edi papatay ko na ng pepe ko.